Isang mapagpalang bagong simula sa lahat. Ngayong papasok tayo sa 2026, ang Year of the Fire Horse, isang taon na puno ng matinding enerhiya, malalaking pagbabago, mabilis na oportunidad at mabangis na momentum. Sa kulturang Pilipino at maging sa Feng Shui, ang pagpasok ng bagong taon ay hindi lamang basta selebrasyon. Ito ay ritual ng pag-akit ng swerte, pagpukaw ng kasaganahan, at pagbubukas ng pintuan para sa mabubuting biyaya. Sinasabi sa Feng Shui na ang Fire Horse Year ay may dalang sigla, tapang, ambisyon, pero kailangan iyong i-balance. Andiyan ang apoy, maalab, mabilis, agresibo. Kaya naman ang paghahanda ng tamang pagkain ay hindi basta tradisyon. Ito ay isang sagradong paraan ng pagtutugma sa enerhiya ng taon upang tayo ay makarating sa mas masagana at payapang 2026. Kaya ngayon, samahan ninyo ako para tatalakayin natin ang mga pagkaing dapat ihanda, ang simbolismo ng bawat isa, at kung bakit napakahalaga ng paghahandang ito para sa buong taon. Narito ang mga masasarap na pagkain na dapat nating ihanda sa bagong taon. Number 1, bilog na prutas, simbolo ng kasaganaan at pera. Walang bagong taon na walang prutas. Dapat ngayong 2026, mas pinalalakas ang kahalagahan ng bilog na prutas dahil ang taon ng Fire Horse ay mabilis at pabago-bago. Kaya kailangan natin ng simbolismo ng perfection, completion at walang putol na daloy ng swerte. Ang bilog ay simbolo ng pag-ikot ng enerhiya. Kaya kung anong swerte ang simulan mo, iyon ang babalik sa iyo. Ang bawat prutas ay kumakatawan sa pagpaparami ng biyaya, lalo na pagdating sa pera. Narito ang mga pangunahing prutas. Orange, prosperity at good luck. Apple, harmony at protection. Grapes, abundant wealth. Dragon fruit, fire energy na nagbibigay ng lakas at protection. Pomegranate, pagpaparami ng oportunidad. Pears, pagpapahaba ng pasensya at healing. Actually po, bukod sa mga prutas na binanggit ko, ay marami pa pong mga prutas na pwede rin naman natin po silang ihanda, basta't mga bilog na prutas po. Kasi sa Fire Horse Year, ang bilog na prutas ang nagsisilbing panangga sa sobrang init ng enerhiya ng taon. Ito ang nagbabalanse. Pangalawa, malagkit na pagkain, katatagan at pagdiriwang. Lahat ng malagkit, kakanin, biko, tikoy, suman ay simbolo ng pagdikit ng swerte sa buhay mo. Sa isang taon na mabilis ang takbo ng Fire Horse, mahalaga ang pagkapit ng mga oportunidad. Ang malagkit na pagkain ay nagpapahiwatig ng tibay ng samahan ng pamilya, matatag na negosyo, hindi pagbitaw sa layunin, pagpapatuloy ng mga biyaya. Sa Feng Shui, ang tikoy ay lalo na ay simbolo ng pag-akyat sa mas mataas na posisyon, perfect para sa karir at negosyo ngayong 2026. Pangatlo, isda. Ang isda ay pagdaloy ng kasaganahan sa taon ng apoy. Ang isda ay karaniwang simbolo ng kasaganahan at pag-unlad. Ngunit ngayong 2026, mas malalim ang kahulugan nito. Sa mga taon na ang elementong nangingibabaw ng apoy, ang tubig sa pamamagitan ng isda ay nagsisilbing pang-balance at pampakalma. Yung masarap na klase ng isda na masarap na ihanda ay kapares ng mga rellenong bangus. Basta buo po sila, mga inihaw na bangus, ganun po. Ang paghahanda ng isda sa mesa ay nagsasaad ng walang patid na swerte, pagdaloy ng oportunidad, protection sa 10 direksyon, at growth sa negosyo, lalo na ang tilapia at pumpano, dahil ang kulay at hugis nito ay tinuturing na maswerte. At kahit anong isda naman po ay pwede. Pang-apat, ito po, buong manok.
Ang buong manok ay kalinga, kapayapaan at kumpletong sakripisyo. Ang buong manok ay hindi basta ulam. Ito ay simbolo ng pamilya. Buong manok, buong yaman, buong proteksyon, buong pag-asa at buong pagsasama. At dahil ang Year of the Fire Horse ay may peligrosong enerhiya ng pagka-impulsive, ang buong manok ay nagsisilbing grounding energy, pampakalma sa loob ng tahanan. Minimithi nito ang buong pagpapala, buong pagkakaisa, buong proteksyon ng mga ninuno, buong cycle ng swerte sa 2026. At ngayon, isang napakahalagang paalala sa paghahanda para sa bagong taon, lalo na ngayong 2026, Year of the Fire Horse. Siguraduhin ang ihahanda ay buong manok po hindi putol-putol, hindi tinadtad, or hindi hiniwa-hiwa. Maaaring iniisip ng iba, pareho lang naman ang manok kahit hiniwa. Pero sa Feng Shui at sa tradisyon ng pampaswerte, malaki ang pagkakaiba at malaki rin ang epekto. At marami rin po ang mga sabi-sabi na hindi daw maganda maghanda ng manok sa New Year. Hindi naman po, basta ang sabi po ay dapat buong manok. Ang simbolismo kasi ng buong manok ay kumakatawan sa buong pamilya, buong proteksyon, buong pagpapala, buong kabuhayan, buong cycle ng kapayapaan. Kapag buong manok ang inilapag sa mesa, sinasabi nitong ang pamilya ay kumpleto, buo at hindi magkawatak-watak sa buong taon. Ito ay isang protective symbol, lalo na sa taong Fire Horse na puno ng matitinding pagbabago at mabilis na enerhiya. Ang pagkakaalam ko po, parang dito lang sa Pilipinas ang may sinasabing bawal maghanda ng manok sa New Year. Maraming bansa po. Dahil sa kultura ng maraming bansa sa Asya, ang buong manok sa bagong taon ay tanda ng pagkakaisa ng pamilya. Walang kakulangan, walang hati-hating kapalaran. Ang ulo, pakpak, hita, katawan, lahat ng parte ay sumasagisag sa proseso ng buhay. Kapag buo ang manok, buo rin ang daloy ng swerte. Panglima, buong baboy o pork dishes, prosperidad at kaginhawaan. Ang baboy ay simbolo ng kayamanan, ginhawa at abundant life. Sa kultura, ang baboy ay hindi tumatakbo, hindi nagmamadali, kabaliktaran ng kabayo. Kaya ang presence ng pork dish ay nagbibigay ng pambalanse sa mabilis na enerhiya ng Fire Horse Year. Ito ay nagdadala ng stable income, pag-angat ng negosyo, material blessings, komportabling buhay. Pang-anim, long life noodles. Kahit anong klase po ng noodles, kahit anong klase po ng luto, kagaya ng spaghetti, carbonara, or pansit, kahit ano po ay pwede. Ang pansit o sahog na pansit, kahit anong uri ay simbolo ng mahaba at masaganang buhay. At ngayong taon ng Fire Horse, ang noodles ay hindi lamang longevity. Ito rin ay simbolo ng patuloy na momentum. Isang bagay na mahalaga dahil ang kabayo ay hayop na mabilis at may lakas tumakbo ng dire-diretso. Nagdudulot ito ng kalusugan, tatag ng katawan, pagpapatuloy ng mga proyekto, pagdistansya mula sa malas at sakit. Pang-pito, matatamis na pagkain, pag-akit ng positibong vibes. Ang matatamis na pagkain, desserts, kutsinta, leche flan ay simbolo ng sweet beginning at sweet ending. Sa taon ng Fire Horse, napaka-importante ng positivity dahil ang apoy ay madaling humatak ng kaguluhan kapag may tensyon. Ang sweet food ay sweet luck. Ito'y nagsusulong ng magandang relasyon, masayang tahanan, masarap na pakiramdam, pagpapagaan sa mga pagsubok. Pangwalo, barya o gold coins na inilalagay sa mga pagkain.
Hindi ito literal na kinakain, pero ang paglalagay ng coin sa mesa or sa bigas o sa loob ng bowl ng prutas ay simbolo ng financial blessings, pag-attract ng money flow, pagpaparami ng income. Ang metal ay elemento na humahati sa init ng fire horse, kaya nagbibigay ito ng kontrol at direksyon sa apoy. Hindi lang puro explosive energy. Pang-siyam ay ang bigas. Ang bigas ang pundo ng yaman sa tahanan. Hindi mawawala ang bigas. Punong bigas, punong kabuhayan. Ito ang pinakapundasyon ng swerte. Sa fire horse year, ang bigas ay kumakatawan sa katatagan dahil ito ang earth element na nagsisilbing base o lupa ng bahay. Pang-sampo, mga pagkaing may itlog, pagbubukas ng bagong simula. Ang itlog ay simbolo ng new beginnings at dahil bagong cycle ang 2026, isang taon na may potential na magbigay ng biglaang turning points. Ang itlog ang magsisilbing pinto sa bagong oportunidad, bagong project, bagong direction, bagong simula sa relasyon, career at kalusugan. Buong buo, walang bitak. Ito ay simbolo ng protection laban sa init ng kaguluhang maaaring dalhin ng fire horse. Kung inyong maitanong, bakit ba tayo naghahanda ng mga pagkain ito? Dahil sa tatlong rason. Number 1, para i-align ang enerhiya natin sa bagong taon. Kung anong ilalagay mo sa mesa, yan ang tatatak sa enerhiya ng iyong tahanan. Pangalawa, para hatakin ang swerte at itaboy ang kamalasan. Ang pagkain ay may symbolic vibration. Ito ang unang humuhubog sa takbo ng kapalaran sa buong taon. Pangatlo, dahil ang year of the fire horse ay unpredictable. Ang apoy ay nagbibigay sigla, pero kapag hindi binalanse, nagiging kapahamakan. Ang tamang pagkain ang nagsisilbing protection at pampakalma. Ang kahalagahan nito ay nag-iimbita ng swerte sa negosyo at trabaho, nagpapalakas ng relasyon ng pamilya, nagpapatatag sa kalusugan at enerhiya ng katawan. Nagbibigay din ito ng harmonious energy sa loob ng tahanan, nagsisilbing guide para hindi ka lamunin ng agresibong enerhiya ng fire horse, at pinapalakas ang iyong spiritual and financial vibration. Sa madaling salita, kung paano mo isisimulan ang taon, ganun mo rin pwedeng hulmahin ang kapalaran mo. Kaya ngayong habang papalapit ang bagong taon, laging tandaan, ang fire horse year ay hindi ordinaryong taon. Ito ay taon ng malalakas na pangyayari, mabilis na pagbabago at matinding oportunidad. Pero kung hindi mo haharapin ng tama, maaari rin itong maging taon ng pagkapagod, kalituhan at biglang problema. Kaya't ang paghahanda ng mga pagkaing nabanggit natin ay hindi lamang tradisyon. Ito ay paghahanda ng enerhiya, paghahanda ng sarili, at paghahanda ng iyong buong buhay para sa panibagong yugto. Kung swerte ang gusto mo, lakas ang hanap mo at kasaganahan ang nais mong isama hanggang dulo ng 2026. Simulan mo sa tamang pagkain, tamang simbolismo at tamang intensyon.